Muli po magandang gabi sa ating lahat. Kamusta po kayo? Okay naman pa kayo. Mabuti naman po lahat. Wala namang may sakit. Sino may gusto po? Wala. Sige po, bago tayo tumako. Ano? Malalakas tayo lahat. So, salamat sa Panginoon. Sige po, dako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nakita niyo na po yung verse natin. Pwede na po kayo makipag-bukas po sa aklat po ng Santiago, chapter 1, verse 22. Diyan na po sila. Santiago 1, verse 22. Pwede po tayo tumayo lahat. Isang verse lang naman. Tayo po tayo lahat bilang pag-alakos pagkasalita ng Panginoon. Basahin ko po dito sa version ko. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Basahin ko po ulit. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Pinagpala ng Panginoon magbasa ng kanyang salita. Lord God, sa gabing ito, sa aming pong pag-aaral, pag nilay-nilay sa inyong pong salita, patuloy po namin dalangin ang pagtuturo po sa amin ng Banal na Espiritu, Lord God. At nawa, Panginoon, na maitago mo ang iyong lingkod sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw lamang po ang maihayag, Lord. Maging yung pagkilos po ng Banal na Espiritu sa aming mga puso at isipan, dalangin po namin na mas maging makapangyarihan ito, Diyos. Alam namin, Lord, hindi ka mabawasan ang pagkilos mo. Hindi ka nagbago, Panginoon. Ganun ba man, itong mga matitigas naming puso, mga tenga na hindi marunong makinig, ay sinusuko po namin sa iyo. At tayo sana ibigay sa iyo itong oras na ito, Lord God, bilang aming pagsamba at pagpupuli sa iyo namin kakilang pangalan. Patuloy niyo po kami kausapin, patuloy niyo po kami turuan as we worship you, Lord God. Ito po kami sa amin sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. Medyo hindi na maganda yung mic ko. Okay na. So review po tayo. Nasa huling linggo na po ito ng series natin sa pakikinig sa salita ng Diyos o pakikinig sa tinig ng Diyos. So noong unang linggo po, nandito na tayo sa huling bahagi ngayong buwan po tungkol sa pakikinig sa Diyos at marami na tayong kinalakay tungkol dito. At ngayon po makikita natin kung saan dapat patungo ang lahat ng ito. So unang linggo, pinag-aralan po natin God Speaks. Nangungusap ang ating Diyos sa atin sa pamamagitan po ng ano? Paano nakikipag-usap ang Diyos sa atin? Wala, di na alam. Paano po? Saan po? Saan siya nangungusap sa atin? Sa salita ng Diyos. Hebreo chapter 1 verse 1 and 2. Pangalawang linggo, yung heart of listening. Ano daw po yung tatlong estado ng puso natin para marinig natin yung tinig ng Diyos? Una, kapag kumbaba, may pagpapakumbaba. Pangalawa, may pagtahimik. Pangatlo, may pagsuko o pagsunod. Pangatlo naman po, last week po, napag-aralan natin yung discernment in listening. Pag sinabi pong discernment, ito yung pagsusuri o pagkilala sa totoong tinig ng Diyos. Paano natin malalaman yung tinig ng Diyos? Ano nga po ulit yung tatlong yun? Test everything by the Word of God. Pangalawa, test the fruits. Pangatlo, test the spirits. Oh, very good. Yung iba, nakakalimutan. Pero sana po, ma-review natin. Ngayon naman po, pag-aaralan natin is yung fruit o yung bunga ng ating pakikinig sa tinig ng Diyos. Marami pong Kristiyano ang mahilig din namang makinig ng sermon tuwing linggo o nag-devotion sila araw-araw, merong pakikipag-usap sa kanilang Panginoon araw-araw. Pero pag tinignan natin yung kanilang mga buhay, walang pagbabago. Pareho pa rin yung ugali, pareho pa rin yung gawi,
Pareho pa rin yung bisyo, pareho pa rin yung direksyon ng buhay. Meaning to say, walang pagbabago. Hindi nagkulang sa pakikinig ng salita ng Panginoon, pero walang pagbabago. Mga kapatid, magmamanifest po ang totoong kapangyarihan ng Diyos sa atin kapag marunong tayong tumupad sa pinapakinggan natin. Kung kaya nating sundin yung mga natututunan natin dito, doon po natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Base po dun sa binasa natin sa Santiago 1, sabi po dun, ang pakikinig na walang pagsunod ay hindi tunay na pakikinig. Ito ay self-deception. Niloloko mo ang iyong sarili. Alam niyo na yung verse na yan. Kapag narinig mo ang salita ng Diyos pero hindi mo daw ito isinasabuhay, niloloko mo ang iyong sarili. Iniisip mo okay ka kasi nakikinig ka, pero sa mata ng Diyos, hindi pakikinig ang walang kasamang pagsunod. Sa mata ng Diyos, hindi matatawag na pakikinig ang walang kasamang pagsunod. Kaya ngayon po, sagutin natin itong tatlong ito. Titingnan po natin ito. Ano ba talaga ang bunga ng tunay na pakikinig sa Diyos? May bunga pala yun. Paano natin malalaman kung tayo ay nakikinig lang o talagang sumusunod? Magkaiba po yun. At pangatlo, ano yung pagbabago? Ang gusto ng Diyos na makita sa atin bilang resulta ng ating pakikinig sa Kanya. Ayan. Pag-aralan natin ngayon gabi. Last week po, binalaan tayo ng salita ng Panginoon na maging maingat sa mga tinig na ating pinapakinggan. Hindi lahat ng tinuturo o natuturo sa pulpito ay galing sa Diyos. Diba? Hindi lahat ng boses galing sa Panginoon. Kailangan maging maingat tayo. Kilalanin natin kung anong tinig ng Diyos. Pero ngayon naman pong gabi, isa pong mas delikadong panlilinlang ang dapat nating bantayan bilang mga Kristiyano. Ano yun? Ang panlilinlang sa ating sarili. Meron pong tatlong pangunahing kaaway ang isang mananampalataya. Una, ang dyablo. Ang dyablo, nandiyan yan para tayo ay dayain. Pangalawa, yung sistema ng mundo na humihila sa atin palayo sa kabanalan. At pangatlo, yung ating sarili. Yung hilig natin sa kasalanan. Kaya po yung tatlong kaaway natin. Kasama yung sarili natin. So, mga kapatid, hindi po kailangan na dayain pa tayo ng kaaway. Tayo mismo, kaya natin, o nadadaya natin madalas ang ating mga sarili. Sa paanong paraan? Una, kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pero hindi natin ito sinasabuhay. Pangalawa, kapag alam natin yung tama, pero ginagawa pa rin natin yung mali, o nabubuhay pa rin tayo sa mali. Pangatlo, kapag kontento na tayo sa pakikinig, pero ayaw natin sumunod. Kaya, doon po dinadaya natin ang ating sarili. At yan po yung pinakamasakit na pandaraya. Kasi iniisip mo okay ka sa harap ng Diyos. Pero ang totoo hindi pala. Malayo ka pala. Kasi hindi ka sumusunod. Tingnan po natin yung mga punto po dito. Unang punto po. Ang tuloy na pakikinig ay naghahatid sa pagsunod. Listening produces obedience. Sa John chapter 14 verse 15, sabi po ni Jesus dyan, if you love me, keep my commandments. So, ang unang bunga ng tunay na pakikinig sa Diyos ay pagsunod. Ang unang bunga ng tunay na pakikinig sa Diyos ay pagsunod. Maraming tao po ang nakikinig sa salita ng Diyos. Na-mention ko na ito kanina. Tuwing linggo, every prayer meeting, nagno-notes pa tayo, pero pagkatapos nun, walang pagbabago sa buhay natin. Kung mapasok sa tenga, lumalabas sa kabila. Maganda po na nag-jump down tayo. Magandang bagay yan, nagsusulat tayo ng verse. Pero kung may iwan lang po dyan yung ating inaaral, hindi po siya mabuti. Tandaan po natin, ang layunin ng pakikinig ay hindi lang para ma-inspire o ma-encourage, kundi para tayo ay sumunod. Ang layunin ng pakikinig ay para tayo ay sumunod. Kung hindi ka rin naman willing sumunod, wag ka lang makinig. Parang ganun yung sinasabi sa atin ng Bible. Sabi po, hindi ko nalagay dyan, ang tunay na pakikinig ay hindi natatapos sa narinig ko na. Ang tunay na pakikinig daw ay nagpapatuloy sa ginawa ko na. At ito po yung sakit ng maraming iglesia ngayon. Marami yung nagsasabing narinig ko na, pero kakaunti yung nagsasabing nagawa ko na o ginawa ko na. Marami po ang gustong makarinig, pero kakaunti ang gustong
sumunod. Nasaan po tayo dyan? Sa marunong makinig, gusto makarinig pero ay sumunod, o sa gusto makarinig at gustong sumunod? Ngayong panahon po, uso yung paghahanap ng mga bagong pahayag or deep revelation of fresh word sa iba't ibang iglesia. Gusto nila nakakarinig sila ng mga bagong pahayag galing sa Panginoon. Kahit pa ulit-ulit nating naririnig yung utos na, yung basic na utos ng Diyos, kagaya lang po ng magpatawad, magbigay, maglingkod, at manalangin. Tapos hindi pa natin siya nagagawa. Bakit tayo maghahanap ng fresh revelation sa Panginoon kung hindi naman natin sinusunod yung luma? Diba? Hindi po okay na alam natin yung mga verses sa ulado natin. Ang tanong po doon, sinasabuhay ba natin? Ang pakikinig po, ang tunay na pakikinig ay bunga ng pagmamahal kay Jesus. Masasabi mong ikaw ay tunay na nagmamahal sa ating Panginoon kapag ikaw ay sumusunod, tumutupad sinasabi ng Diyos. Yun yung pinasa natin kanina sa John 14:15. If you love me, keep my commandments, sabi ni Jesus. Ngayon, kung hindi ka sumusunod, ibig sabihin, hindi mo na kailangan sabihin na hindi mo mahal si Jesus. Nagpapatunay na hindi mo mahal ang Panginoon sa hindi mo nagsunod. So, simple lang po ang sukatan ng pag-ibig sa Diyos. Hindi yung dami ng alam, hindi yung galing magsalita, kundi yung pagsunod. Maraming magaling magsalita, marami ang alam pagdating sa Biblia, pero walang pagsunod. Dinadaya nila ang kanilang sarili. Kung mahal po natin ang Diyos, susundin natin siya kahit mahirap. Susunod ka ba kahit hindi mo gusto? Susunod ka ba kahit hindi mo nakikita yung resulta? Magtitiwala ka ba sa kanyang utos kahit hindi mo makita yung ending nun, kahit walang-wala ka na? Ang pagsunod po ang nagpapatunay na tunay mong narinig ang tinig ng Diyos. Marami na po tayong napakinggang katuruan patungkol sa pananalangin. Ang tanong po sa atin, nagagawa ba natin manalangin palagi? Yung intercession na last month natin, na pinag-aralan, na-apply pa rin ba natin yun? O nung ano lang yun, September lang yun. Ngayon, patapos na tayo, last week na tayo sa contemplation. Magagawa pa rin ba kaya natin ito sa masusunod na araw? Kung hanggang ngayon na hindi pa rin, ibig sabihin wala po tayong pagsunod. At kung walang pagsunod, walang tunay na pakikinig. Sa eskwela, sa school, malalaman mo yung isang bata na nakikinig sa teacher nila kapag mataas yung grade, diba? Yun na sa final exam. Tayo po, matitest yung ating pakikinig sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod. Kung gusto nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, huwag tayong makinig, huwag lang tayong makinig, kundi sumunod. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka lang makinig, sumunod ka. O, kung ikaw mismo, kinakausap ka ng Panginoon ngayon, sabi mo sa sarili. Huwag lang akong basta makinig, matutong kong sumunod. Ang pagsunod po, ebidensya ng pag-ibig natin sa Panginoon. Kung mahal natin ang Panginoon, susundin natin siya. Pangalawa, ang tunay po na pakikinig ay nagdudulot ng pagbabago ng isip at ng buhay. So, listening produces transformation. Sa Romans 12, verse 2, yan yung magbago kayo ng inyong pag-iisip. Yan yung verse na yan. Ayan, chapter 12, verse 2. Check niyo po yung verse na yan. Tapos, devotion nyo mamaya. Or bukas. Magbago kayo ng inyong pag-iisip, sabi dyan. Huwag kayo makiayon sa takbo ng mundo ito. Highlight nyo po pag may Bible ko. And, huwag kayo makiayon sa takbo ng mundo ito, sana'y payaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang tunay po na pakikinig sa Diyos ay hindi lang nakaantig sa damdamin, kundi nagbabago ng pagkatao. Kung every Sunday may altar call, lagi ka nandyan, umiiyak ka, mga bulbul ka, nakaluhod ka pa, tulog pa yung uhog mo, lahat ng luha lumalabas sa'yo. Pero nung kinamande yan, ganun ka pa rin. Wala pong pagsunod, wala pong pagbabagong nangyayari sa atin.
Kapag ang salita po ng Diyos ay tunay na tumimo sa ating mga puso, nagbubunga daw ito ng pagbabago ng isip, puso at kilos. Hindi ito nananatiling teorya o natutunan lang, kundi nagiging bagong pamumuhay, nagiging lifestyle. Nagiging lifestyle. So una dyan, binabago ng Diyos yung ating isip. Sino po sa atin dito ang gusto ng bagong kaisipan? Wala. Sige. Diba? Gusto natin ang bagong kaisipan na magkaroon tayo ng renewal of mind. Ang pakikinig daw po sa Diyos, ibig sabihin yung pagtupad, pagsunod sa Diyos, yan daw po nagsisimula ang pagbabago ng ating kaisipan. So, bago ka magbago ng kilos, kailangan magbago muna yung isip mo. Magbago na ba yung isip natin? Kapag araw-araw po tayo nakikinig sa salita ng Diyos, unti-unti niya pinapalitan yung mga mali nating paniniwala. Kagaya niyan dati, di ba? Nung nagsisimula tayo, nag-aano pa nga tayo eh. Pero nung nag-aatin na tayo ng Bible study, alam natin, mali pala siya. So nagbabago yung ating kaisipan, nagbabago na rin yung ating ginagawa. Dati, lakas-lakas magmura, no? Ngayon, mahina na. Hindi na pala, hindi na. Hindi na. Nagbago na pala yung isip. Nagbago na. So dati po, sabi natin, basta masaya ako, okay na. Diba? Ganyan tayo dati. Pero ngayon, dahil nabago na yung isip mo, gusto mo laging malugod sa iyo ang Panginoon. Sabi dito, dati gusto gagawin ko to kasi lahat ginagawa to, puso to. Pero ngayon, dahil nabago yung isip mo, susundin mo na lang kung ano yung nakakalugod sa Panginoon kahit ikaw lang mag-isa. Ibig sabihin, may paninindigan ka na. Mga kapatid, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili sa ating sariling lakas. Ang salita ng Diyos lang po mismo ang bumabago nito mula sa ating kalooban. At ito yung kapangyarihan ng tunay na pakikinig. It renews your thinking until your life aligns with God's will. Binabago nito yung ating pag-iisip hanggang sa ma-align nito sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, binabago ng Diyos ang ating puso. Nagkakaroon tayo ng heart renewal. Yan, nagbabago yung ating mga... Ito yung panalangin ni David, create in me a new heart. Makakamtan pala natin yun pag tayo ay tumutupad sa ating mga napapakinggan o natututunan. Ngayon, tanong dito, sino pong gusto ng bagong puso? Yan. Lahat tayo gusto ng bagong puso. Kapag ang isip mo ay naayon sa Diyos, susunod ang puso. Pag yung isip mo bago na, automatic, magbabago rin yung iyong puso. Yung puso mo na dating matigas, nagiging mapagkumbaba. Yung puso mo na punong-puno ng galit, nagiging mapagpatawad. At ang puso mong malamig sa pananampalataya, nagiging masigasig ulit. Nare-renew ka, nare-revive ka. Ibig sabihin, ang pakikinig ay hindi lang nakakarinig, kundi nagre-respond ka sa mga natutunan mo. Diba, nasabihan kang yabang mo. Imbis na pumapatol ka, sinasabihan mo na hindi maganda, nagpapakumbaba ka. Hindi ka nainig. Kapag tinuruan ka magpatawad, nagdidesisyon ka agad na magpatawad kahit unfair o kahit ikaw yung lugi. Diba? Iyon po yung senyales sa mga pusong binabago ng Diyos. Now, hindi naman po tayo lahat dito ay perfect at nagagawa na ilan. Pero pag meron tayo nakikita ang gano'n, ibig sabihin may pagbabago sa atin. May ginagawa ang Diyos sa atin. Binabago yung ating puso. Basta wag lang palala ng palala. Binabago ng Diyos naman po ang ating mga gawa. Pag nagbago yung isip mo, nagbago yung puso mo, automatic, ang buhay mo magbabago. Magkakaroon ka ng life reformation. So, hindi pwedeng sinasabi nakikinig ka sa Diyos pero walang ebidensya sa gawa. Faith without works is dead. Kala ko prayer to. Faith pa rin. Faith without works is dead. Ang tunay po na pakikinig ay nagre-resulta sa bagong ugali, bagong priorities at bagong direksyon ng buhay. Bago na ba yung ugali natin? Bago na ba yung mga priorities natin? Bago na ba yung direksyon ng buhay natin? Ibig sabihin, hindi ka tagapakinig at tagapakinig lang, ikaw ay tagasunod. Kung dati puro sarili mong iniisip mo, ngayon marunong ka nang maglingkod. Kung dati padalos-dalos ka ng desisyon, ngayon pag may paplanuhin ka, diba? Pinapipray mo na lang lagi sa Panginoon. Yan po yung bunga ng pakikinig na totoo. Isang buhay na unting-unting binabago
at ginagawang kalarawan ng ating Panginoong Kristo. May tanong dito, may nakikita ba tayong pagbabago sa buhay natin bilang resulta ng pakikinig natin sa Diyos? Kung meron, purihin ang Panginoon. Pagpatuloy tayong sumunod. Kapag nakikinig ka ng sermon, nagde-devotion ka, nagba-Bible reading ka, may naitutuwid pa sa'yo, o natutuwa ka lang sandali kasi napapatawa si Brian, tapos pagkatapos balik ka na sa dati. Yan po, magkaroon tayo ng self-reflection. Ano na yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Bilang pangatlo po, ang tunay na pakikinig ay nagbubunga ng kabanalan at paglilingkod. Ito yung dapat bunga, yung mismong bunga ng ating pakikinig at pagsunod. Meron tayong kabanalan. At na-urge tayo na maglingkod sa Panginoon. Listening produces faithfulness. Sa Lucas 8:15, yan yung parable of the sower. Dapat yung ating mga puso ay maging matabang lupa. Ang pakikinig daw po sa Diyos ay parang pagtanggap ng binhi. Ayun nga, kagaya nung sa Lucas 8, yung parable na yun. Yung ating mga puso dapat maging kagaya siya ng isang matabang lupa. Tapos yung salita ng Diyos ay parang binhi na inahasik sa ating mga puso. Depende daw sa lupa o sa ating puso kung ang binhi ay tutubo o mamamatay. Yan, may mga example yan doon pag binasa niyo yung Lucas 8. Meron dyan yung mga matitinig, meron mababato, meron yung kinakain ng ibon yung mga binhi. Anong klaseng lupa yung ating mga puso? Ang mabuting lupa ay pusong handang tumanggap ng pera, hindi po. Hindi lahat po lang nakakarinig ng salita ng Diyos ay nagbubunga. Ang iba, dinig niyo ako? Ito na lang. Lang po. Baka may kumukulik. Narinig niyo naman po ako. So, hindi daw po lahat na nakakarinig ng salita ng Diyos ay nagbubunga. Yung iba, tinatangay yung kanilang mga natutunan. Nalulunod sila sa tukso at yung iba natatabunan ng mga makamundong hangarin. Ang sabi ni Jesus, ang mabuting lupa ay yaong may pusong mabuti at tapat. Kumusta po mga puso natin? Kung gusto natin magbunga ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, kailangan na magkaroon tayo ng may pagpapakumbaba at handang tumanggap. Sa gardening, ito yung cultivation ko yan, di ba? Yung tawag sa Tagalog, binubungkal. Tinatanggal natin yung yabang, yung pride, at katigasan ng ating puso. At hinahayaan natin yung puso natin maging mapagkumbaba para tumubo yung binhi ng Diyos. Kapag totoo kang nakikinig sa Diyos, magiging mapagmahal ka kahit mahirap mahalin ng tao. Tama ba to? Kapag nakikinig ka sa Diyos, mas mapayapa ka kahit magulo yung sitwasyon. Mas matyaga ka kahit may delay at mas tapat ka kahit walang nakakakita. Kaya po yung mga resulta ng isang puso na nagbubunga sa binhi ng Diyos. So hindi lang daw po ito sa loob ng simbahan, maging sa ating bahay, trabaho, paaralan, komunidad. Ang bunga ng pakikinig ay dapat nakikita sa paglilingkod at pagiging totoo sa iba. Pagiging totoo sa iba. Pangalawa po, ang tunay na bunga nakikita yan sa pagpapakuloy. So, hindi lang daw po dapat tayo mainit lang sa simula. Ano yun? Ningas lugod. Diba? Sa simula lang magaling. Simula lang on fire. Pero pag dating nga pagsubok, wala na. Ibig sabihin, hindi talaga yung nataniman. Ninakaw yung binhi. So, ang isang lupa daw pang isang puso, dapat nakikita yung pagpapatuloy sa kanya. Nagiging matatag siya hanggang wakas. Marami pong Kristyano yung nagsimula ng masigasig. Pero nung dumaan yung problema, nawala. Yung iba naman, nagsimula ng masigasig, nag-pray ng trabaho, binigyan ng trabaho, nawala din. No? Kung tunay po tayo nakikinig, magpapatuloy tayo kahit mahirap. Pipiliin natin ang Panginoon palagi.
Dahil alam natin yung tinatanim ng Diyos sa puso natin, tutubo sa tamang panahon. Ang bunga po ng tunay na pakikinig ay hindi pansamantalang emosyon, kundi pang matagalang pagbabago at bunga ng kabanalan. Pang matagalang pagbabago at bunga ng kabanalan. Ang pakikinig na totoo ay nagre-resulta po sa buhay na nagbibigay buhay sa iba. Ayun yung resulta nun. Yung buhay mo nagbibigay buhay din sa iba. O, bilang conclusion po at pangulit, ano pong saysay ng pakikinig kung wala tayong bunga? Nakinig pa tayo kung walang bunga. Ano nga naman ang saysay? Mga kapatid, ang tunay po na pakikinig, meron siya ang ebidensya. Sabihin mo nga ebidensya. May ebidensya ba? Ayun yung mga ebidensya, may pagbabago sa puso, may pagbabago sa ugali, at may bunga sa ating mga buhay. At ito po yung gusto ng Diyos para sa atin. Na hindi lang tayo maging tagapakinig, kundi maging mga tagasunod. Hindi lang na mga nakakaintindi, kundi mga gumagawa sa kanilang napakikinggan. Ito po yung marka, mga kapatid, ng tunay na Kristyano. Hindi lang tayo nakikinig, kundi sumusunod at gumagawa tayo ng ating natututunan. Kung nakikinig tayo pero hindi sumusunod, sabi ng James, naloko mo ang sarili. Pero kung tunay ka nakikinig, makikita ito sa iyong buhay, sa iyong pagsunod, sa pagbabago at sa bunga. At ikaw ay tunay nagmamahal sa Panginoon. Ang tanong po dito sa pagtatapos ng series natin, anong ebidensya na pakikinig natin sa Diyos? Pag-usapan natin yung mamaya po sa discussion dito ngayon. Kahit short lang. Anong ebidensya, personally, na nakikita mo sa sarili mo, bunga ng pakikinig mo sa Diyos? Ano yung fruit na yon? For sure, meron yan. Meron yan. Huwag nating sayangin po ang bawat pagkakataon na nagsasalita ang Diyos sa atin. Sapagkat bawat salita niya ay may layunin na baguhin tayo at gawing kawagis. Yung Kristo. Tayo pong lahat ay mananangin. Panginoon, maraming salamat po sa nagdaang series sa ito, Lord God, na natutunan namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na hindi tahimik. Ikaw ang Diyos na nakikipag-usap, nangungusap sa amin, Panginoon. Turuan mo rin kami, Lord God, magkaroon ng puso na may pagpapakumbaba, marunong mag-focus at manahimik sa presensya mo, Lord God, at magkaroon ng pagsuko sa iyong Panginoon. Lord God, salamat din, Panginoon, sa wisdom, sa discernment, Panginoon, na patuloy mo pong binibigay sa bawat isa sa amin. Sa ganun, malaman namin yung tinig mo at hindi, Lord God. Salamat sa gabing ito dahil tinuruan mo kami, Panginoon, na yung pakikinig namin, Panginoon, hindi lang sa tenga, hindi lang sa isip na iwan, kundi dapat sa aming mga puso at sa aming mga buhay na bubunga, Lord. Patuloy ko pong panalangin sa bawat isa, Lord God, sa kawang ito, Panginoon, na aming mga puso, Lord God, ay tunay na maging matabang lupa, Panginoon, sa iyong salita, O Diyos. Sino man yung nagsasalita sa harap, ano man yung style ng sinasabi ko, Lord God, as long na yun ay nanggagaling sa iyong salita, Panginoon, dalangin ko po bawat isa sa amin, Lord God, ay tunay na tumuon at tunay na tanggapin kung yung salita at sundin ito, Lord God, para ito sa aming mga buhay. Huwag niyo po hayaan, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord God, linlangin namin yung mga sarili namin, Lord God. Nakakatawa kami kung ganun, Panginoon. Nagsasayang kami ng panahon, Lord God. Kaya, Panginoon, turuan mo kami sumunod, turuan mo kami magkaroon ng puso, Panginoon, na hinahanap ka palagi ang presensya mo, Lord God. At walang sawa naglilingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy po namin dalangin sa pananalangin namin mamaya pagsama po ng Banal na Espiritu sa amin. Muli po, Panginoon, maraming salamat sa biyaya mo sa gabing ito. Salamat, Lord God, sa mga kapahayagang ito. Huwag niyo pong hayaan ito, Panginoon, na nakawin ng Diablo, Panginoon. Ba't ko sa may tanim ito, tumubo sa aking mga buhay. Sa inyo po namin pinagkakatiwalang lahat, Panginoon. Lahat ng ito'y para sa kapurihan mo sa daming pangalan ng Jesus. Amen. Punta na po tayo sa mga groupings po natin. Tapos yan, pwede naman po natin gawing discussion po yung tanong dyan. Tapos ito po yung prayer items natin. Meron po tayong prayer items.